Magandang buhay mga ka-EduCampion! Minsan na naging laman ng social media platforms ang tanong na, sino nga ba ang dapat na magtanong sa classroom? Ang mga guro o ang mga mag-aaral? Iba-iba ang naging reaksyon ng netizens dito. Pero para sa inquiry-based learning, na isang uri ng evidence-based practice, ang sentro ng pagkatuto at pagtatanong ay ang mga mag-aaral. Ang inquiry-based learning ay isang pedagogical approach na tungkulin lamang ng mga guro ay maging tagapagpadali ng gawain, lumikha ng learning parameters, at tulungan ng mga mag-aaral na bigyang kahulugan ang kanilang mga karanasan gamit ang pagtatanong, pag-iimbestiga, at pag-eksperimento. Ang mataas na antas ng kaalaman ng guro sa aralin ay lubos na kailangan sa IDL upang mainam na mapadaloy ang talakayan at masagot ang mga katanungan ng mga mag-aaral at epektibong mabigyan ng kahulugan ang gawain ng mga mag-aaral. Isa sa mga gawain na maaaring gamitin sa mga klase sa agham na nakabase sa IDL ay ang pagsasagawa ng eksperimento. Dito, mas mainam na unahing gawin ng eksperimento. Imbitahan ng mga mag-aaral na ito ay imbestigahan upang makabuo ng mga ideya at tanong. Halimbawa, water cycle simulation gamit ang mainit na tubig, yelo at plastic container. Gawin ang eksperimento sa klase at paobserbahan ng mga ito sa mag-aaral. Matapos nito, bigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na talakayin ang kanilang karanasan at mga katanungan. Gawin itong springboard ng diskusyon at content habang mas pinapalalim ito ng guro. Ang pangunahing idea ng IDL ay bigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na i-explore ang kanilang natural curiosity gamit ang kanilang mga karanasan at mga kagamitan maging ang mga gawain na konektado sa talakayan. Likas sa kanila ang maging curious. Gamitin natin ito sa pagpapalalim ng kanilang kaalaman at kakayahan. Ito ang dalawang EduCampion ko. Ano ang sayo? Magandang araw mga ka-EduCampion! Bilang guro, ano ba ang ginagawa natin pagkatapos ang isang lesson? Di ba nagtatanong tayo sa mga estudyante, ano ba ang natutunan ninyo sa lesson na ito? Ano naman ang kalimitang sagot? May iba nagtataas ng kamay para sumagot, nagkukwento ng karanasan sa mga activities, at pinapaliwanag ang kanilang mga natutunan. Swerte na actually si teacher kapag may mga ganitong mga estudyante. Karamihan, tahimik lang. Kailangan pang tawagin para magsalita. Marahil nahihiya dahil una, di sigurado kung may natutunan talaga. Pangalawa, kung may natutunan man, di alam kung paano ipapaliwanag ang kanilang mga natutunan. At pangatlo, peer pressure. Nahihiyang tawaging epal o know-it-all ng mga kaklase. Ano kaya ang pwede nating gawin para matulungan ang mga estudyante na makapag-reflect ng kanilang mga natutunan? Ang SNR technique na ang ibig sabihin ay solicit and revisit students' initial ideas ay pwedeng gamitin para matulungan ang mga estudyante na mailatag ng maayos ang kanilang mga natutunan nang hindi na ilalagay ang sarili sa spotlight para bawas peer pressure. Sa solicit stage, hinihikayat ang mga estudyante na ilabas ang kanilang stock knowledge o initial ideas and explanations tungkol sa lesson na pag-uusapan pa lang. Maaring mag-demo si teacher ng isang discrepant event gamit ang POE approach o Predict, Observe, Explain na sikat sa mga sciences. Pwede rin ang direktang pagtatanong. Magbibigay si teacher ng isang tanong na sasagutin naman ng mga estudyante. Ano man ang paraan na gagamitin, dapat hikayatin ang mga estudyante na ipaliwanag ang kanilang sagot. At importante sa solicit stage na naka-record ang mga initial ideas and explanations. Paano ba nare-record ang mga ito? Kung nasa face-to-face setup ang klase, pwedeng gumamit ng meta cards o post-its. Pwede gawin ito individually, by pair o by group para bawas peer pressure. Kung online setup naman, pwede gumamit ng Jamboard or Google Form. Ano man ang paraan ng pagre-record, dapat malayang nakapagsusulat ang mga estudyante ng kanilang mga initial ideas and explanations. Ang revisit stage naman ay ginagawa pagkatapos ng activities.
pwedeng gawin while doing the discussions or after the discussions. Sa revisit stage, binabalikan ang mga initial ideas and explanations. Dahil nakasulat ang mga ito, mas madaling maihahambing ng mga estudyante kung ano ang alam nila before and after the activities and the discussions. Sa ganitong paraan, kung may misconception sila, mas madali nila itong matukoy at maiwasto sa tulong ni teacher. Kung wala namang misconceptions, mas madali rin nilang makita kung paano nila mapabuti pa ang kanilang mga explanations. Pwede uli gawin ang revisit stage individually, by pair o by group to manage peer pressure. Kung tutuusin, familiar na tayo sa S&R technique. Binibigyang diin lang ng video na ito na dapat nakarecord ang mga initial ideas and explanations at kailangan balikan ang mga ito pagkatapos ng activities and discussions. Hindi sapat na makuha natin ang kanilang initial ideas and explanations without having to resolve them before the lesson ends. Ito ang dalawang edukampiyon ko. Ano ang sayo? Magandang araw mga ka-edukampiyon. Ang dami na naman nating natutunan o marahil ang iba ay na-refresh sa atin ang mga ideya gaya ng context-based teaching and learning, design thinking pedagogy, problem-based learning, inquiry-based learning, at metacognitive approach. Sang-ayon ba kayo na ang mga ibinahagi ng ating mga teacher-lecturers ay evidence-based practices? Ano nga ba ulit ang evidence-based practice? If we can recall the video of Dean Jerome, evidence-based practice is about making decisions through the conscientious, explicit, and judicious use of the best available evidence from multiple sources to increase the likelihood of a favorable outcome. Same as our student agency videos in science, we have carefully and thoughtfully selected the 5 topics as we believe that these reflect EBPs. Sinimula ni Teacher Hazel ang serye sa pagbabahagi ng context-based teaching and learning. Paano naging evidence-based practice ang context-based approach? Kung inyong matatandaan, ang context-based approach ay humuhugot mula sa karanasan ng mga estudyante upang malaman ang kanilang existing conceptions and learning needs. Specifically, the student's context is the evidence of their prior knowledge and experiences. Moreover, the capacity to contextualize serves as evidence of transfer of learning and index of lesson application. Isa pa, ang SOAR ni Teacher Hazel ay sumusunod sa 6 A's ng EBP. Ang galing, hindi ba? The second video by Teacher Tristan is on Design Thinking Pedagogy or DTP. How does DTP relate to EBP? If you can recall, DTP involves the conduct of Community Needs Assessment or CNA. The CNA is an effective method of gathering data which will be used to solve a particular problem. In EBP, the use of the best available evidence, in this case the CNA results, is highly encouraged. Also, the apply from the 6 A's of EBP is highlighted in DTP when the CAN results as the evidence are incorporated into the decision-making process. Our third video on problem-based learning was delivered by Teacher Clay. In her video, we learned that questions are essential part of classroom teaching and learning. Problem-based learning, or PBL, takes these questions or problems in a holistic approach. PBL is not only about the capability of the students to give solutions, but it also involves presenting real-life situations that they can relate with. These two make a student personally involved and critical in answering problems. Just like in context-based approach, the students' experiences and real-life situations are excellent pieces of evidence. Ang sumunod na video ay mula kay Teacher Denry. Tinalakay niya ang inquiry-based learning. Paano naging EBP ang inquiry-based learning? Ang konsepto at ideya ng inquiry-based learning ay pasok sa layunin ng evidence-based practice dahil hangad nitong ibigay sa mga mag-aaral ang pagkakataon na bigyang kahulugan ang kanilang mga karanasan na siyang paraan upang mas maging malapit
o relatable sa kanilang aralin, isa sa ebidensya ng pagkatuto. Sa ganitong paraan, mas magiging malalim ang kanilang kaalaman tungkol sa aralin sapagkat nakita nila ang aplikasyon o relasyon nito sa realidad o sa kabuuan sa kanilang buhay. IBL does not only help get answers to students' inquiry, but more importantly, IBL gives students the opportunity to show their knowledge and skills, which are again evidence of learning. The last video delivered by Teacher Ramon is about soliciting and revisiting students' initial ideas. What is the connection of this to EBP? The 6 A's of EBP are highlighted in S&R technique when the students are able to benchmark their initial understandings. Through careful processing led by the teacher, the students will be able to map out what they know or do not know about the topic. The solicit stage could even end with a question that captures the gap in the student's initial understandings, whereas the revisit stage particularly encourages the students to evaluate what they have learned. For the teacher, this will also be a venue to further analyze how far the students have gone in terms of their learning.